anniversary. Glory to God. Once again, God has shown us His love, His faithfulness. Ipinakita niya muli ang kanyang katapatan sa buhay natin. Amen. Glory to God. Minsan pa ipagpalakpan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, in serving God, our always motivation is His love. That love is being manifested in the cross of Calvary. Amen? We are always influenced, we are always encouraged, we are always motivated by that finished work of Jesus Christ on the cross. Every time we have a problem, every time we are in pain, every time we are something like the word is on our shoulder, we always come to think about what God has done on the cross of Calvary. And it revives us. Amen? Sino pong nakakaranas noon na every time mayroon siyang problema, alalahanin sa buhay, something na issue sa kanyang buhay, inisip niya si Lord. Ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na ginawa niya sa iyo at sa akin, nagkakaroon ka ng kalakasan. Bumabalik ka sa Kanya. Amen? Malakas na amen kailangan sapagkat ang pagtugon ay pagdilig ng Panginoon naman. Amen? Kung paano ang Panginoon ay nangungusap, ganoon din siya marunong din makinig sa buhay natin. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon. Kung marunong siyang magsalita at marunong tayong makinig, siya rin ay marunong na makinig sa bawat pangungusap natin. Amen? Kung tayo ay hindi marunong makinig sa Kanya, huwag niyo pong asahan na makikinig siya. And this is the truth. You cannot expect God to listen to you if you are not a good listener. If you are not a good listener, God will never listen also to you. Sa paglilingkod, nakapokus tayo sa Kanya, sa Kanyang ginawa sa krus. Doon tayo nagsimula lahat. Yun po yung unang focus natin. Pangalawang focus natin ay yung panawagan niya sa buhay natin. Amen? If you combine these two very important things in our life, then we will have a passion in serving the Lord. Amen? We can sum up by the love of God. Amen? If you appreciate the love of God towards your life, if you value the love of God, especially what God has done on the cross, you will have passion to serve Him. Amen? And this is what we're going to talk about today. Because I believe that God will speak to us right now through His Word. And every good listeners will receive the powerful message from the Lord. Amen? Let's all listen and read Psalm 126 verses 5 and 6. The Lord said, ang sabi ng Diyos, atin pong basahin sabay-sabay. They that sow in tears shall reap in joy. He that goes forth and weep, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with joy, bringing his sheaves with him. Let us pray. Heavenly Father, once again, you have opened this day. You have opened a blessing. You have opened, O God, the heaven for us. Lord, we believe, O God, that you are listening right now. While you are attentive, O God, what we are doing.
We believe, Lord. Ano man, Panginoon, ang nasa puso ng bawat isa na nagtitiwala, naniniwala sa iyo, O God, na ikaw ang Diyos na tumutugon ng bawat pangangailangan namin ayon sa iyong kalooban. Right now, O God, tutugunin mo ang bawat pangangailangan nila. Lord, we give you praise, we give you honor, we worship you because, O Lord, this is your day. This is for you, O Lord. Ibinabalik namin ang lahat ng ito, Panginoon, kalwalhatian, papuri, pagsamba, pasasalamat, sapagkat ikaw ay Diyos di kailanman, hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, lagi ka tapat sa buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang aming Diyos na nakilala, ikaw ang Diyos na kumikilos sa amin, ikaw ang naghahari sa amin, at Lord, patuloy mo pinaghaharian ang bawat parte ng buhay namin, maging ang kabuuan ng aming mga buhay. Patuloy mong Panginoon. Lord, this is your day. Have your way. At ang lahat kami, Panginoon, ay bukas. Natatanggap, Panginoon, na nais mo. Kung ito po, Panginoon, ay pagkukurik sa amin, salamat, Panginoon. Kung ito po pagtutuwid, Panginoon, salamat, Panginoon. Kung ito'y blessing, Lord God, salamat, Panginoon. Salamat sa bawat gagawin mo, sa bawat sasabihin mo, sa bawat ipagkakalob mo, sa bawat iyahain mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Dahil naniniwala kami, kayo ang Diyos na mas nakakakilala sa amin. Have your way, O God, in our life. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang mas nakakapatid ng buhay. Kakilala sa amin. Kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, sa araw na ito, ayaw mo, O Diyos, na masariwa namin ang lahat ng ginawa mo sa buhay namin at patuloy mong ginagawa. Ayaw mo, Panginoon, na maibalik namin ang lubos na pasasalamat sa iyo. Dahil ikaw ay tapat na Diyos. Dahil ikaw ay mabuting Diyos. Dahil ikaw ay dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Itago niyo po, Panginoon, yung lingkod sa iyong likuran. Upang ikaw ka lamang, Panginoon, ang makita at marinig. Dahil, Lord God, naniniwala po ako, tulad ng pangako mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang siyang tagapagsalita namin, tagapagturo namin. At pati ang iyong lingkod, Panginoon, ay makikinig sa pangungusap ng banal mong Espiritu. Salamat po, Diyos, sa lahat ng ito. Mangyari ang nais mo, Panginoon, sa buhay namin. Mangyari, Panginoon, ang nais mo lamang na ipabatid, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, ng buong puso na malaki ang gagawin mo, Panginoon, sa araw na ito. And Lord, we will not leave, O God, this place without receiving the blessing that you wanted us to receive. And Lord, from today, we will never be the same again. In your name alone, be glory, honor, and praise, and thanksgiving. In Jesus' name. And all the people of God will say, Amen. Praise the Lord. Magsiupo tayo, mga kapatid. Passionate to go beyond. Amen? Passionate. Ano pong ibig sabihin ng passionate? Sabi sa aking kaibigan na Webster Dictionary, it is an intense feeling, strong feeling, but I will use a strong desire because in relation to the message of God. So passionate means a strong desire. Ano ba yung strong desire sa Tagalog? Matinding hangarin. Sabihin mo sa katabi mo, matinding hangarin. Passionate to go beyond. To go beyond means to go above the normal. Amen? That is why we are called Christians. We are not normal people. We are above normal. Amen? We are not saying we are abnormal, but we are above normal. Amen? That is why we are passionate to go beyond. Mayroon tayo matinding hangarin na maglingkod higit pa sa pangkaraniwan o higit pa sa normal na nangyayari. Amen? Ito po yung pagkakatawag ng Diyos sa buhay natin. Amen?
tayo po ay nagkaroon ng matinding hangarin na paglingkuran siya higit pa sa ating kaya. Amen? Nagagawa natin yung lagpas sa ating kaya sapagkat ang Diyos ang sumasama sa atin na gumagawa. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? And how you could be able to be passionate to go beyond. How you could be passionate to speak, act, do, say, speak above normal. God has designed us, He designed us not only for ordinary things, but for extraordinary things. Amen? Sa mga bagay na lagpas sa kakayahan ng tao, tayo po ay dinisign niya bilang mga Kristiyano, bilang mga spiritual Christian. Amen? To help us know how we could be passionate to go beyond. First, be visionary. Kailangan tayo po ay mahilig o magkaroon ng pangitain. As I always saying, don't see things as they are, but see things as they will be. Amen? Meaning to say, huwag mong titignan sa kasalukuyan ang mga bagay, kundi tignan mo sa hinaharap yung mga bagay na yon. For example, bago ka pumunta rito sa Saudi Arabia, mayroon kang pangarap na bahay. Hanggat hindi mo nakikita yung bahay sa iyong pananampalataya, sa iyong imagination, hindi mangyayari, mga kapatid. Bakit? Ang taong walang vision, sabi ng Proverbs 29 verse 18, for without vision, the people will perish. Kung walang pangitain, mapapahamak yung mga tao. Amen? Totoo nga naman, mga kapatid. Kung wala kang vision, wala kang pangarap, wala kang hangarin, walang direksyon yung buhay natin. Trabaho ka ng trabaho, for what for? Para saan yung trabaho na ginagawa mo? Para saan yung mga libo-libo, milyon-milyon na iniimbak mo sa bangko? Kung walang direksyon na patutunguhan yan. Amen? Magkaroon po tayo ng vision para magkaroon ng direksyon yung buhay natin. Amen? You must see the things by faith before you can achieve it. Amen? Kailangan makita mo yung isang bagay ayon sa iyong pananampalataya. Baka magkaroon ng katuparan ang bawat bagay na yan, mga kapatid. Amen? Pag wala yun, mga kapatid, delikado, sabi ng salita ng Diyos. Mapapahamak ka. Wala kang direksyon. Wala kang tamang patutunguhan sa ginagawa mo. Amen? That is why there is no local church that is not established by God. Amen? There is always a vision accompanied in the church. Amen? Because there is an existence of church because there is a vision from God. Amen? Without a vision, the people will perish because we don't have a direction. Amen? And this is what the Lord wants to say in us and to us. Ito po yung nais ng Panginoon ay ipakita sa buhay natin na tayong lahat ay magkaroon ng pangitain sa Kanya. Amen? Sabi ng Habakkuk 2:3, though it will tarry, wait for it, surely it will come. See the life of Peter. When God has shown to him the vision, he cannot understand, but he saw it. He saw it, mga kapatid. Nakita niya yung mangyayari. Though hindi niya maunawaan yon, mga kapatid, nagtiwala siya sa Diyos. Amen? That is why you have to see first by faith. Amen? Before you are going to achieve it. Amen? So, by faith means you have to follow God. By faith means you are entrusting your life to Him. Ikinakatiwala mo yung buhay mo sa Kanya sa mga bagay na pangitain, bagamat kung minsan hindi mo maunawaan. Pero naniniwala ka na ipapaunawa ng Panginoon, susunod ka lang sa Kanya at makakamtan mo rin. Amen? Kaya nga mayroon tayong Habakkuk 2:3, though it will tarry with, surely it will come. In His appointed time,
that vision will come. Yung hinahangad mo, mangyayari yan. By faith. That is why you must see it first. By faith. Before you are going to achieve it. Amen? The basic principle here is that nothing can grow and multiply unless the seed is planted. Amen? O nga naman mga kapatid, kung wala kang itinanim, hindi magkakaroon ng paglago at pagbunga. Amen? Yung pangarap mo, kung wala kang itinanim na effort, wala kang tinanim na pawis, wala. Amen? Tingnan niyo po yung mga taong one day millionaire. Nanalo sa mga kamunduan na ibinigay ng kalaban. Amen? Kagaya ng sugal, kagaya ng kung ano-ano. Saglit lang, hindi nila ma-appreciate, hindi nila ma-value. Amen? Pero ikaw na lumalakad, gumagawa ng bagay para sa pangitain na yun, para sa hangarin na yun sa buhay mo, kahit pawisan ka, kahit mapagod ka, hindi ka magsasawa. Sapagkat, by faith nga, kasama mo ang Diyos. Amen, na gumagawa. Amen? Maraming tao gusto mag-shortcut sa buhay. Amen? Pero yung shortcut na yan, kadalasan na shortcut din ang kanilang buhay. Amen? Sabi ng Mark 8:36, what would a man be profited if he gains the whole world and loses his life in the process? Amen? Wala nang ginawa kundi pera. 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 Ayaw ko pong sabihin yung money kasi si Kuya Manny nandoon. Amen? Baka ma-misinterpret nyo ko. Amen? Kaya sabi ko na lang pera. Amen? Yung wala nang inisip kundi pera. Amen? Ay, ang dami kahit kundi pera. Amen? Bakit kaya? Amen? Pero hindi, mga kapatid. Kailangan magkaroon ka ng direksyon sa buhay mo. Magkaroon ka ng vision. Amen? That vision will guide you to be passionate in doing something for God. Amen? Kung wala yung vision, walang magdadala sa iyo na ikaw ay magiging passionate sa isang bagay. Amen? Kahit sa paglilingkod mo sa Diyos, kailangan yung pangitain ay matanggap mo sa Diyos bago ka maglingkod sa Diyos. Amen? Because this cultivates your feeling, your action to move you into a passionate state. Amen? Makikita mo sa buhay mo, bakit ganun na lamang? Kung minsan kahit kabago-bago mo pa lamang na Kristiyano, nandoon yung passion mo na maglingkuran ng Panginoon. Bakit? Kasi nakita mo yung vision ng Lord sa buhay mo. Amen? Nagkaroon ka ng direction. Amen? I will cite an example. A seed of rice. One seed of rice. Don't see the rice as it is a rice seed. But see the rice as a rice meal. Nakikita niyo yung gusto kong sabihin, mga kapatid? Huwag mong titignan yung buhay mo ngayon. Tignan mo kung sino ka mamaya o sa hinaharap. Amen? Para sa ganoon, ikaw humakbang ng humakbang ng humakbang. Amen? You have to go forward and that vision will push you to move forward. Amen? Hindi ka, yung bang, ganito na lang ako. Ganito na lang. Tama na yung nag-tiktik ako ng kalawang. Mga kapatid, ang anak ng Diyos ay hindi dinesign na ganun-ganun lang. Amen? Pero kung papaano ko inumpisa ng Panginoon si taga-tiktik ng kalawang, ang layo, no? Parang nasa barko tayo. Sige, taga-tiktik na lang ano ba yun? Tala po, ang layo din. Amen? Ano man yan, taga-tiktik ng welding flux, yan. Taga-tiktik na lang para related sa mga trabaho natin. Amen? Kahit ganun yung trabaho natin, huwag po natin lalanglangin yan, mga kapatid. Amen? Sapagkat dyan tayo uumpisa ng Panginoon kung paano tayo pagkakatiwalaan. Amen? Kahit ngayon ay taga-tiktik ka ng welding flux, sa bawat tiktik mo, Lord, yung pangarap kong bahay, Panginoon, nakikita ko sa aking pagtitiktik. Amen?
even a seed of apple, don't see the seed of apple. See a apple pie factory. Amen? Tignan mo yung ganon sa buhay mo. Amen? Huwag mo rin titignan yung bata as bata. Tignan mo yung bata na yan, magiging lingkod siya ng Diyos. Amen? Ganun po yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid. We have to go on and make forward march to our life. Amen? Huwag mong titignan yung buhay mo ngayon. Tignan mo after few months or year kung sino ka at kung ano ang magiging. Amen? Ng buhay mo. Nakukuha niyo mga kapatid? Amen? Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. We have to jump up. Amen? See the vision. Amen? Kaya nga kung hindi mo nakikita yan, hindi ka magkakaroon ng passion. Amen? Kailangan, Lord, pansamantala lang ito, Lord. Sa ministry na lang. Sige, Lord. Tagamap ko. Ang sarap maglingkod, Lord. Amen? Bakit? Alam ko, Lord, hindi lamang ito ang panawagan mo sa akin. Amen? Amen? Pag nakapagkakatiwalaan ka sa pagmamamap na yan, sinasabi ng ibang tao, menial job, maliit na bagay, mababang uri ng trabaho, pero naniniwala ka na si Lord, tinitignan niya ang puso mo habang ginagawa mo yon. Mayroon siyang malaking plano sa buhay mo na hindi nila alam ngayon, batid mo at batid ng Diyos. Amen? Sumunod ka lang sa Diyos, ipapakilala niya kung ano yung magiging mo. Alam niyo ba kung paano ako nagsimula? Tagamap ako, mga kapatid, ng sahig ng simbahan. Tagalinis ako ng mga kotse ng mga natatransport sa akin. Pero sumunod lang ako ng sumunod. Bakit? Pare na paglilingkod yan. Hindi ko mo nagsasalita ako dito, napakataas ng paglilingkod to. Hindi. Amen? Kahit nakaupo ka dyan, mamaya ayusin mo yung tsilya. Ikaw ay tutulong. Kung yan ay ginagawa mo ayon sa Panginoon at para sa Panginoon. Yun ang binabalyo ng Lord sa buhay natin. Amen? Dahil ang tinitingnan ng Lord sa buhay natin, yung puso natin, habang tayo po ay gumagawa. Amen? Amen? Don't see things as they are, but see them as they will be. Amen? Pag mayroon kang anak, huwag mong tutuldukan ang kanyang buhay. Kundi i-declare mo na yung anak mo, pag lumaki yan, siya ay mighty warrior ng Panginoon. Amen? At ang ginagawa mo ngayon, mayroong paturuungan yan dahil mapakalaki ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Declare mo na. Who want to serve God in a upper level. Amen? Tayong lahat, mga kapatid, nangangarap tayo. Amen? Sabi ng 1 Timothy chapter 3, verse 1. Sabi ng Lord, faithful is the saying, if a man seeks the office of a bishop, he desires a good work. Amen? Kung ikaw ay naghahangad, sabihin na natin pangarap mo o hangarin mo na paglingkuran ng Panginoon sa magitan ng mga titulo. Amen? It is not the title will push you to serve God, but you are desiring to have a higher level of serving the Lord. Amen? Why? Because in the ministry, of course, pinag-uusapan dito yung authority ng bawat isa. Amen? At makikita mo yung pag-angat ng spiritual life ng isang kapatid kung siya po ay mayroon pong promotion na nangyayari. Amen? Which is, we are very keen in this thing na talagang tinitignan ng Panginoon ang puso ng bawat isa. At base doon, tayo po mga kapatid ay iaangat ng Panginoon. Amen? Hindi po ito sukatan na napakahabang panahon, kundi kahit maiksing panahon, kung ang puso mo talaga ay nandoon para sa Panginoon, si Lord pa rin ang tutugon kung anong puso mo. Amen? Wala pong protocol dito, wala pong procedure na kailangan
ito po yung mangyari, tapos ito, hindi. Kung ang sinabi ng Panginoon, and this church is led by the Spirit, we are operating in the anointing of the Holy Spirit. As the Spirit leads, we do it. We follow it. Ano man ang magiging kalalabasan niyan, yan ay pangungusap ng Diyos, yan ay salita ng Diyos, yan ay pangungusap ng Banal na Espiritu, mangyayari at mangyayari. Amen? Tayo ay susunod lamang. Amen? So, nais ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid, we should be a visionary. If we want to be passionate to go beyond, to serve the Lord above the normal, then be a visionary. Amen? Tignan mo ang buhay mo, hindi ngayon, kundi sa kasalukuyan. Amen? Tignan mo ang buhay mo after 1 year or 2 years. Kung marahil karadasan dito, mayroon pong 1 year contract, 2 years contract, 3 years contract. After this contract, my life is like this now. Amen? Nakikita mo na, ngayon pa lamang nakikita mo na ang mangyayari sa buhay mo. Amen? 1 year, 2 years, 3 years from now, nakikita mo na yung mangyayari sa buhay mo. Amen? Lalo-lalo na sa paglilingkod mo sa Diyos. Sa bawat pagdalo mo, mayroon pong nangyayaring promotion sa buhay mo. Amen? Tignan mo yan sa bawat gawain ng Panginoon Lord. Mayroon kang ipinaparanas sa akin, O God, na naaangat ang aking spiritual life. Amen? Yan ay tutungo doon sa nais ng Panginoon na plano sa iyo. Amen? So, napaka-importante sa buhay natin, mga kapatid, na makita po natin yung ating ginagawa. Amen? Kung wala, ay wala. Amen? Kaya nasabi ko, huwag mong titignan na yung apple seed ay napakaliit. Tignan mo siya bilang mayroong kang apple pie factory. Amen? Huwag mong titignan yung rice seed na ganun lang kaliit. Tignan mo ang mangyayari doon na rice mill. Amen? Makikita mo sa buhay mo, mga kapatid, hindi ka nakapako. Sa spiritual, hindi ka nakapako. Patuloy yan na iaangat ka ng Panginoon habang ikaw ay sumusunod sa Kanya. Amen? At lalo mo ma-appreciate ang proseso ng Panginoon dahil masaya ka, may kagalakan kang naglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya makikita mo yung may passion na maglingkod sa Panginoon, may kagalakan yon. Amen? Kaya sabihin mo yon sa katabi mo, may kagalakan kang naglilingkod. Amen? So be passionate. And the second one, how to become passionate to go beyond, is be filled with the Holy Spirit. Amen? Be filled with the Holy Spirit. How to be filled with the Holy Spirit? Sabi ng Ephesians 5 verses 18 to 21, kung babasahin natin yan, napakaganda po mga kapatid. Take note of all this na sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. And be not drunken with wine, wherein is riot, but be filled with the Holy Spirit. Amen? Be filled with the Holy Spirit. Huwag po tayong be filled with the wine, but be filled with the Holy Spirit. Amen? How be filled with the Holy Spirit? Sabi ng verse 19, is speaking one to another in psalms and hymns. Is speaking. Amen? Or is speaking should in accordance with the will of God. Amen? Kailangan yung pananalita mo ay maayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? How? You have to speak psalms. You speak the word of God. You speak spiritual song. You sing it, making melody with your heart to the Lord. Amen? How, mga kapatid? If you speak and sing spiritual songs and psalms, it comforts you. The Holy Spirit will fill you up. Amen? You are inviting the presence of the Holy Spirit in your life. Amen? When you sing hymns or you sing loudly as you could with a spiritual hymn and psalm and spiritual song, natatry nyo yun, mga kapatid? Kahit nasa trabaho ka, umaawit ka? Amen? Kahit nasaan ka, umaawit ka, naghihim ka? Hindi lamang sa hindi lamang doon sa mga kasawa na nakakaranas ng lullaby. Amen? Hindi lamang, kundi lalo mong mananamnam
ang pagdaloy ng banal na Espiritu sa iyo kung ikaw ay nag-i-hymn ng spiritual songs, spiritual hymns. Amen? Amen? Yung pang hindi nakakaranas, I encourage you na danasin niyo mga kapatid. Umaawit tayo ng mga awitin makalangit dito. Baunin po natin yan sa buhay natin. Ano yung kinanta ni Ate Apple? All glory to your name. Kaya mga kapatid, lumilipat ka na. Mamaya, punong-puno ka na ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon para maglangoy sa presensya niya. Kung nagagawa natin ito, mga kapatid, lalangoy ka kahit mag-isa ka lang. You are inviting the presence of the Holy Spirit to fill you up. To fill you up. To fill you up. Amen? To fill you up. That is why you have to speak. Speak one to another in psalms and hymns. Amen? Magsalita ka, makipag-communicate ka sa kapwa mo ng mga ayon sa Diyos. Amen? In that case, you are invited to the presence of God. Amen? Wala na sa atin yung mga pangungusap na makamundo, mga kapatid. Amen? Kaya nga tayo po ay tinalaga ng Panginoon bilang asin sa mundong ito that once we speak with sanctification. Amen? Napupurify yung paligid, napupurify yung mga tao, yung pangungusap nila, yung communication, yung conversation, naiiba. Amen? Pag nagkahalubiro ka, napupurify. Amen? Dahil ito po yung pagkakadesign ng Lord sa buhay natin, na tayo po ay asin sa sanlibutan ito. Amen? Dahil we speak with spiritual sounds and hymns. Amen? And spiritual songs. Amen? And making melody, singing and making melody with your heart to the Lord. Amen? Sabi dito, lalong-lalo na pag ito ay nanggaling sa puturan mo yung puso. Amen? Lalo na yung pinikit mo, na-concentrate ka. Talaga naman, hanggang mamaya yung mga dyan ay, iba na ang ambience, mga kapatid. You are creating an ambience of worship. Amen? Nakakapag-create ka ng ambience of worship because of that hymn. Amen? At ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Who wants to experience the presence of God all the way. Naglalakad ka man, matutulog ka man, tumatakbo ka man, nagja-jogging ka man, o nakasakay ka man, iba ang nagagawa. Nang ganito po yung ginagawa natin, mga kapatid. Amen? Tingnan mo po yung mga nagluluto. Mga kapatid, iba ang nagagawa niyan. Mga kapatid, iba ang nagagawa. Pati yung niluluto mo, napupurify yan. Kaya sa bawat kakain yan, makikita mo kung mayroon siyang sakit, nagkakaroon ng kagalingan. Amen? Yung mga hindi marunong magsalita pag kumain ng niluto mong galing sa sigurado yan, talabitab yan. Amen? Tukatib yan. Ayon sa Panginoon. Amen? Hindi ayon sa kamunduhan. Amen? Alam niyo ba dyan ako binago? Glory to God. Mga kapatid, tinuturoan tayo ng Panginoon na kahit saan man tayo, kaya natin i-invite ang kanyang presensya sa buhay natin. Alam niyo ba ang sikreto at maidudulot ng presensya ng Diyos? Doon ka babaguhin. Yun lang po yung ultimatum na babaguhin ang buhay mo sa magitan ng presensya ng Diyos. Not the anointing of God. Not the power of God. This power, this hand, this anointing are all temporary. These are all instrument of God to bring you to His presence. But the only transformation and change will be done by God in His presence. Amen? If you invite the Holy Spirit, invite the presence of God by hymns and psalms and spiritual songs, making melody in your heart. Grabe mga kapatid. Amen? Mag-isa ka lang yung anong gagawin ko minsan, nalulungkot ka, tapos naalala mo,
Ay, mamaya, wala na. Yung mood mo talagang in tune na kay Lord. Amen? Sinong gustong masaya lagi dito? Siyempre, mga Kristiyano, sabihin mo na sa katabi mo, bawal ang nakasimangot. Amen? Kailangang imbitahan mo lagi ang presensya ng Diyos. Amen? Imbitahan mo lagi sa magitan ng mga ganitong bagay, mga kapatid. Amen? Making melody with your heart to the Lord. And another one in verse 20, giving thanks always for all things in the name of the Lord Jesus Christ to God, even the Father. Amen? Giving thanks meaning to say, you pray always to God. You approach God always. That is why 1 Thessalonians 5:17 says, pray without ceasing. Amen? Always and always you have to approach God in prayer. Giving thanks is a prayer. Amen? Pasalamat ka sa Diyos, panalangin yan. Amen? Kung patuloy ka nang gumagawa ng ganito, you are inviting the infilling of the Holy Spirit in your life. Amen? At mayroon pong magiging resulta nito na mangyayari sa buhay mo. Amen? Ito po. Sige, magpasalamat ka na magpasalamat sa Diyos. Alam mo na nakikita mo parang hindi kaaya-aya sa iyong mata. Lord, salamat sa iyo. Dahil inihain mo ang problemang ito, inihain mo, Lord, yung pagsubok na ito, inalaw mo sa buhay ko dahil meron kang layunin. At Lord, I declare in the name of Jesus, blessing ito, Lord, na galing sa iyo. Amen? Then God will turn that problem into blessing. Amen? Kung patuloy kang magpasalamat sa Panginoon, magbigay ng pasasalamat sa Panginoon, you're inviting the presence of God. Amen? The Holy Spirit will always infill you. Amen? Ito po yung mangyayari. And another one is in verse 21, subjecting yourself one to another in the fear in Christ. Subjecting means submitting yourself to one another. Amen? Eh kung gwapo siya kaysa sa'yo, edi sabihin mo, gwapo ka kapatid. Amen? Huwag kang mag-iisik. Amen? Kung mas bless siya sa'yo, aba, di ba, bless siya sa'yo. Amen? Yun ang blessing ni Lord. Yun ang kinatiwala sa Lord. May purpose siya. Amen? Eh ano kung maputi ako? At ikaw ay hindi? Amen? Patas lang. Bakit? Tayo pa rin ay ginawa ng Diyos. Amen? Tayo pa rin ay anak ng Diyos. Amen? Tingnan po natin yung mga nandiyan sa labas. Daming artista, di ba? Pero, mas mainam kung tawagin kang artista ng Panginoon. Amen? Bakit? Sigurado yon. Ikaw ay talagang maganda at guwapo sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil yung puso mo na binago ng Panginoon. Amen? Kaya nga anuman ang kalagayan natin, physically, inside man, outside man, mga kapatid, yan ay gawa ng Diyos na appreciate natin. At salamat tayo sa Panginoon dahil nandoon tayo na nagpapasakop sa bawat isa. Amen? Alam mo kapatid, nabibless ako sa buhay mo. Bakit? Every time, yung mga tingin mo lang sa akin ay talagang grabe. Amen? Para bang nakakapagbigay ka ng encouragement sa akin. Amen? You spur my life. Amen? Nagbibigay ka ng encouragement sa akin. Amen? Yung bang ngumingiti ka at kung minsan tumatawa ka, kung may pwedeng pagkatawanan. Ano po? Amen? So, glory to God mga kapatid. Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin na magpasakop sa bawat isa. Amen? Sa lahat ng bagay, respeto mo. Kung marunong siya mag-gitara, glory to God. Hindi ikaw. Huwag mo nang pakakaingitan yan. Amen? Binigay ng Lord sa kanya yan. Ginagamit siya para sa kalwalhati ng Diyos. Glory to God. Amen? Pag sinuporta mo yan, parang ikaw na rin ang nagigitara. Amen? Ganon nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid, ang nakikita natin sa ating mga kapwa? Wala kang dapat tignan. Pag tinignan mo siya, salamat sa Diyos. Amen? Salamat ka sa Diyos dahil kapatid mo siya. Amen? Naniniwala ka na siya po ay instrumento ng Diyos para ikaw ay akayin, ikaw ay encourage ng Panginoon upang magpatuloy at lumago at magamit ng Panginoon. Amen? And this is it, mga kapatid. Lahat ng ito, ini-invite mo ang presence ng Lord. Bakit? Hindi ka pinag-iisip ng negatibo. Amen? Pag ikaw ay nag-iisip ng negatibo o sa sarili mo, mga kapatid,
malayong dumating ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Ano po ang gustong ipahiwatig ng Panginoon dito? Be filled with the Holy Spirit. When you do this, you are inviting the infilling presence of God in your life. Amen? Iniimbitahan mo siya na, sige Lord, sige, sakupin mo ang buhay ko. Infill me, Lord, more. Amen? Pag ito ay constant, ginagawa mo ito lagi, pinapractice mo ito lagi, ano po ang mangyayari dito? And that is number 3, be anointed. Amen? Once this infilling of the Holy Spirit, you cannot contain anymore until it overflows from within yourself. It becomes anointing of God. Amen? Dito ngayon. Kaya ngayong patuloy yan, habang tayo nag-preparation worship, talagang ini-intune mo yung sarili mo at ini-invite mo ang presence ng Lord. Hindi malayo na makakarating ka sa pinakaduklukan ng Panginoon. And this is the goal in worship. This is the very goal in worship. To be there in the presence of God, the very presence of God. Amen? Hindi lamang tayo nagsasalita o umaawit ng mga awiting yan. Inaawit natin yan sa kaimbuturan ng puso natin ng ating inaawitan ng Diyos. Amen? Once you do it, you are inviting the presence of God until you overflow from within you. And that overflow is the anointing of God in your life. Kaya makikinig ka, kuminsan, tataas ang balahibo mo, maraming manifestation na mangyayari sa buhay mo. Amen? Kuminsan matutumba ka. Why? Because you cannot contain the flow of the Spirit in your life. Amen? And this is the ultimate way of God to change your life, to change your heart, to change you, to transform you. Amen? In His presence. And that anointing will change your outer part of your body. Like speaking, acting, speaking, thinking. Lahat ng kilos mo, papaguin niya ng anointing ng Panginoon. Pero very presence of God, yung heart ang kanyang target. Yung po yung babaguin niya, yung puso mo, yung presence ng Lord. Pero pag nandiyan na yung anointing ng Lord sa'yo, because of the presence of God, na hindi mo makontain na sa sarili mo, mag-overflow ka na. Yun po yung anointing. And dito ka babaguhin ang Panginoon in terms of action, in terms of pananalita. Amen? Kaya makikita mo dati, tahimik lang ako. Very shy ako. Amen? Pero nung naganap na nandoon yung presence ng Lord, at nakamtan mo yung anointing ng Panginoon, ay, napakadaldal ko na ngayon. Amen? Bakit napakabukal ko na ngayon? Amen? Hindi po kalbo yun, Ate Ellen. Talagang bukal yun. Amen? Glory to God. Amen? Bakit ganun? Dahil ito yung design ng Lord. Amen? Sa pakikipag-fellowship natin lagi, mga kapatid, dito tayo papaguhin ang Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Lord, wag natin kakaligtaan ang mga ganitong gawain. Dahil dito tayo pupuspusin ng Lord ng kanyang banal na Espiritu hanggang yung banal na Espiritu, the infilling of the Holy Spirit will overflow from us from within. Amen? And that overflow is the anointing of God. And the anointing of God is given to us, but not for us. But this is for the service to other people. Amen? Ipinagkaloob yan sa iyo, pero hindi para sa iyo. Para sa paglilingkod mo sa Diyos sa mga tao. In season, for a reason. Sa panahon na mayroong pangangailangan. Kaya nga, once you are anointed, now and this time, gagamitin ka ng Panginoon where that anointing will go. Well, that anointing will be used. Sa ibang tao yun, mga kapatid. Amen? Kaya pag nag-flow, kailangan ay magpagamit tayo sa bawat isa para matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Amen? Kung naniniwala ka doon sa flow na ito ng Panginoon, makakamtan mo at mararanasan mo sa buhay. Amen? So, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. How you become anointed by the Lord, not only from that infilling, not only that inviting the Holy Spirit in your life, there is also one way in inviting the Holy Spirit until it fills you up, until you overflow. Amen? First, this infilling
this presence of God will move you to repent your sin. Amen? First, you have to repent your sin. Magkakaroon ka ng, yung gigisingin ka ng Lord, sorry, Lord. Nagkulang ako sa iyo. Makakaranas ka nito. While you are in the presence of God. Amen? Pag ikaw ay na-convict na mag-repent, Lord, patawarin mo ako. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen? You will be convicted to ask forgiveness from the Lord. Amen? And second one, you will be convicted to obey God. In Acts 5:32, we are the witnesses and the Spirit, and God has given to those who obey. Amen? Those who obey. Ipinagkakalob ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu at kanyang kapangyarihan sa mga taong sumusunod sa Diyos. Amen? In the presence of God, everything will happen if your heart is open. At naniniwala ka sa bawat salita ng Diyos, sa bawat doktrina, sa bawat katuruan ng Panginoon. Amen? And the third one, this is the part we're in. Talagang magkakaroon ka ng conviction na kung saan hihingi ka. You will ask and you will pray, Lord, gamitin mo ko. Lord, yung kapangyarihan mo, Panginoon, makamit ko upang maging kagamit-gamit ang aking buhay. Amen? First, the Holy Spirit will convict you to repent, to obey, and to pray or ask. Amen? In this, you will be powered by God. Amen? Kaya pag ikaw ay nag-minister, makikita mo yung manifestation ng anointing. Amen? Because of this. Amen? Make sure you always invite the presence of God in your life. Amen? Because once you are anointed, that anointing will last if you go away from the presence of God. But if you remain in the presence of God, that anointing will be increased in your life. Why? Because in the presence of God, yourself will be decreased. Amen? While God is increasing in your life, yourself will be decreased. And in that case, mag-aumapaw ang presensya ng Panginoon, mag-uumapaw din yung anointing mo na ipagkakaloob ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nakuha po natin mga kapatid? Amen? Kung ito po yung nagagawa natin mga kapatid, then you will become passionate to go beyond. That even in Psalm 126 verses 5 and 6, kung titignan mo, grabe po yung paghayo dyan mga kapatid. Amen? Sabi doon, sa Psalm 126 verses 5 and 6, these that sow in tears shall reap in joy. They that sow in tears shall reap in joy. Yung mga nagtatanim na mayroong pain, na mayroong kahirapan, napakahirap kaya. Sino pong nakasubok na magtanim ng palay? Magtanim ay hindi biro. Maghapon na kayo ko. Maghapon na katayo. Amen? Hindi biro yan mga kapatid. Amen? Nasubukan ko yon kung bakit ko sinasabi. Amen? Napakahirap. Pero, they shall reap in joy. That tears in planting or sowing, amen? If you see the harvest time, you will have joy. Amen? That will encourage you to do it because you are seeing, that is the vision that I'm discussing or I have discussed earlier. Pag nakikita mo yung pangitain ng Lord, nagtatanim ka ngayon, pero ang bawat pagtatanim mo ay nakikita mo yung rice. Amen? Nakikita mo yung, hindi lang palay, ano? Itinatanim mo ngayon palay, pero nakikita mo yung rice. Amen? Kanina nga, sabi ko, nagtatanim ka pa lamang, nakikita mo na yung rice mill. Amen? Amen? Kaya nga, kahit mabigat yan, magtrabaho ka dito sa Saudi Arabia, sige, kahit ganyan ang ugali ng aking amo, titiisin ko. Kahit ilang beses ko na hinaplos ang wallet ko para ibigay ang aking igama, hindi ko magawa. Dahil yung
bahay, hindi pa natutupad. Di ba? Yun ang nagpapalakas sa'yo. Ganun sa paglilingkod sa Panginoon. Lord, para sa iyo. Dahil yung ginagawa ko, Panginoon, na pagbabiyahe, pag-aabot sa mga kalo, pag-aakay ng mga kalo, Lord, nakikita mo, pinapakita mo sa akin sila, Panginoon, na magiging lingkod mo. Sila'y paglilingkuran ka, Panginoon. Amen? Hindi lang sila makakilala, Lord. Sila ay maglilingkod sa iyo. Amen? Ito po yung magtutulak sa iyo, mga kapatid. Amen? Though you sow in tears, though you sow in pain, in difficulties, amen? Kahit yung ginagawa mo ay mayroong hirap, paghinagpis, tinitiis mo yan sapagkat mayroon nakalaan na joy na aanihin mo. Amen? Mayroon. Kaya napaka-importante yung maging visionary tayo, mga kapatid. Amen? Tinatanim mo pa lamang yung palay, rice mill na yan. Amen? Unang apak mo lamang sa Saudi Arabia, bahay na yung tinitignan mo. Magkakaroon ka. Amen? Amen? Huwag naman yung pag-apak mo lang dito, asawa na yung hindi pa. Hindi mabubuo yung pangarap mo sa bahay. Yung bahay mo na. Amen? Kumisan, shortcut eh. Amen? So, ito po yung napakahalagang mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Bagamat may mga kahirapan na nangyayari sa buhay natin. Amen? Sabi nga no pain, no gain. Amen? Paano makakantan yung gain kung walang pain? Amen? Paano mo masasabing gain kung hindi mo naranasan yung pain? Amen? Paano mo naranasan yung kagalingan kung wala kang nireklamong sakit? Amen? O naranasan sakit? Amen? Paano mo sasabihin, masaya ka kung hindi mo naranasan ang kalungkutan? Amen? Paano mo masasabing successful ka kung wala kang pinagdaanan? Amen? Paano mo sasabihin mayaman ka kung hindi mo pinagdaanan ng kahirapan? Sinong tao magsasabi nun? Kaya nga habang ayong katayuan mo ngayon may pain, may kahirapan, tignan mo na ikaw ay yayaman, tignan mo na ikaw ay aasenso, tignan mo na ikaw ay ganito mangyayari sa iyo. Amen? Ito po yung nais na ipapatid ng Panginoon sa buhay natin. Huwag kang hihinto. You have to move forward always. Amen? Lahat ng bagay na ito po yung mag-gear up sa'yo na kung saan itutulak ka na magkaroon ng passion. Amen? Magkaroon ka ng strong desire. Amen? To go beyond. Amen? Nagagawa higit pa sa pangkaraniwan. Amen? Kuminsan talagang grabe, I believe lahat po tayo nakakaranas ito. Yung parang halos hindi mo na kaya. Lord, parang hindi ko kaya. Amen? Pero dahil doon sa vision na yon, dahil doon sa ipinakita ng Panginoon sa iyo, ibinigay sa buhay mo na pinakita niya, titiisin ko. Titiisin mo. Amen? Dumaan ang, wala namang bagyo dito, sunstorm. Amen? Sige, ulan. Dumaan ang ulan kasi may mga ulan na rin. Amen? Sige, hailstorm, mayroon din. Amen? Sino po nakaranas doon? Amen? Mga cube-cube na ice. Tinamaan na kayo noon? Ha? Mga kapatid, gusto yung tanasin? Amen? Na pagsarap nyo sa salamin ay, oh, wow! Bakit? Bakit ang dami kong ulo? Amen? Panay bukol na lang. Amen? Pero titiisin ko, Lord, dahil doon sa pangarap mo, dahil doon sa pangitain. Amen? Ito yung magtutulak lahat sa atin para tayo maging passionate. Amen? Na maglingkod sa Diyos. Amen? Tingnan mo, umpisahan ka ng Panginoon ngayon. Sa mga bagay, sa mga ministry, sa mga task, sa mga gawain dito sa simbahan, sa gawain sa ministry na kung saan, nakikita mo medyo malilit yan. Engineer ako, bakit ako magmamap dyan? Di ba? Manager ako, bakit? Magta-transport ako, bakit gagawin ko yan? Amen? Sa spiritual, mga kapatid, hindi tao ang pinaglilingkuran mo. Diyos. Amen? Gagawin mo yan alang-alang kay Lord. Amen? Lord, from dust, ikaw yung aking pinaglilingkuran. Tingnan mo, mga kapatid. Amen? Ano yung maglingkod ka, pare?
at maglingkod ka sa Diyos, sinong pipiliin nyo? Amen? Sa bawat pagkamay mo sa kapatid, nakakapagbigay ka ng encouragement sa kanya. Amen? Sa bawat ngiti mo sa kanya, ay, dadalo na naman ako dahil sa kapatid. Wala man lang ako nakita nakasimangot doon eh. Amen? Tignan mo yung paligid mo, kapatid. Kung may nakasimangot, i-report mo ngayon. Amen? Mga factors ito na ginagamit ng Panginoon. Buhay natin. Amen? Pero hindi po yun ang attention natin. Amen? Dahil ang nais ng Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya at yung ipinapagawa niya. Amen? Anything na ang pinakita ng Panginoon sabi ko kanina, bahay, kung hindi mo yan gagawin na kasama mo ang Lord, hindi mangyayari magkakaroon ka ng bahay. Amen? Alam niyo ba yung mga taong nagkaroon ng bahay na wala si Lord sa buhay nila? Wala din. Alam yung mangyayari? Nandiyan ang earthquake, nandiyan ang si Ingoy, ba yun? Ang pangalan noon? Undoy pala, Ingoy. Undoy, amen? Nandun si Badoy. Badoy din, naman, nandun. Sina Budoy yan, no? Ganon. Di ba? Yan. Pero kung ang bahay mo na pinangarap mo, habang ikaw ay nagtatrabaho, Lord, para sa iyo ito. Para sa iyo, Lord. Ikaw ang uunahin ko lagi, Panginoon. Amen? Kahit dahan-dahan, pero ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, mas lalo kang pinagpapala ng Panginoon. Iba ang pagpapalang galing sa Lord kaysa galing sa iyo. Amen? Pag galing kay Lord, sigurado yon, may patutunguhan. It will last a lifetime. Amen? Talagang makikita mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Pero kung wala ka nang ginawa, kundi sige, mag-ipon ka na mag-ipon dahil sa pangarap mo na yun. Hindi po masamang mag-ipon dahil yun po yung kaparaanan ng Panginoon. Pero dahil sa pagkita mo ng pera, napapalayo ka na kay Lord, hindi na kalooban ng Panginoon yun. Amen? Pero pag yung pagkita mo ay galing sa Kanya dahil lalo kang napapalapit sa Kanya, ito ang kalooban ng Panginoon. Amen? Ito po yung pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid. Amen? Iba ang blessing ng Lord. Amen? Sabi ng Proverbs 10, verse 22, the blessing of the Lord will make you rich. It will not add sorrow to it. Amen? Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Hindi ito nagbibigay ng kalungkutan o kabiguan sa buhay natin. Amen? That is the blessing coming from the Lord. Amen? If the blessing is coming from you or coming from Satan, makikita mo na mamaya wala na. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. That is why, when you serve God in Psalm 126 verse 5 and 6, you sow in tears, shall reap in joy. He that goes forth and weep, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with joy, bringing his shield with him. Amen? Ang pangitayan na ito, mga kapatid, ay binigay nung araw ng 3rd year anniversary natin, na kung saan nagaganap po, mga kapatid, during this 4th year, nagaganap po yung go beyond. Amen? Nagkaroon ng passion ang bawat isa to go beyond. Kahit saan man yan, live man. Amen? Kahit sa lugar man ni Kuya JR at saka yung mga taga-Alcards, pupuntahan. Bakit? Ito yung passion natin. Amen? Amen? Mahirap man sa mga maraming tao, pero sa iyo, hindi mahirap. Bakit? Dahil ikaw ay passionate na sa mga ganung bagay, dahil ikaw ay binago na ng Panginoon. Amen? Binigyan ka ng vision, pinild ka ng Espiritu, inanoint ka ng Lord. Amen? Kaya naging passionate ka na gumawa ng mga bagay, lagpas-pas na ordinaryong bagay na nagagawa ng tao. Amen? You are doing now a supernatural work in the eyes of God. And that is God who works in your life, not you. Amen? Nagagawa mo yan dahil kay Lord. Amen? Nandoon na yung pagnanasa mo na talagang gumawa, sumunod sa Panginoon. Kahit gusto mo matulog, pag ito yung sinasabi ng Lord, hindi ka pa pwedeng matulog, may pinapagawa pa ako.
gagawin mo. Amen? Susunod ka, wala ka nang gagawin kundi sumunod na sumunod sa Panginoon. Amen? You know, my brothers and sisters, bakit ibinigay ng Lord ang Matthew 28 verses 18 to 20 sa ating buhay, mga kapatid? And this is our vision from the Lord. Amen? Bakit? Bakit tayo sinabihan ng Lord na go ye therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach them to obey what I have taught you. Amen? And I am with you wherever you go. Sabi ng Panginoon, the very first thing here is that in verse 18, the Lord said, the authority has been given to me in earth and on heaven. Amen? Ipinagkaloob sa Kanya ang kapangyarihan. Ipinagkaloob sa Kanya ang authority. And that authority is the empowerment of the Holy Spirit. Amen? That once that authority is given to us, you can go ye therefore. Kaya mong humayo. Once na hindi pa pinagkakaloob ang authority sa iyo to go, you cannot go. Don't choose yourself. Amen? To go. Huwag mong ayaan, ikaw ang pumili ng bagay na gagawin mo, kundi ayaan mo ang Diyos na pumili sa iyo na gawin ang mga bagay para sa iyo. Amen? Dahil itong gagawin mo ay pagsunod sa Kanya. Amen? Kaya nga, once you are anointed by God, isa lamang ang nais ng Panginoon. Ikaw ay hahayo, ikaw ay maghahanap ng mga kaluluwa. Amen? Na nawawala. At iyon ay serbisyo para sa mga kapatid mo, para sa mga kaluluwang nandiyan sa labas. Lalo-lalo na yung mga kapatiran sa loob. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? And Jesus came to them to speak unto them, saying, all authority has been given unto me in heaven and on earth. That authority is given. Once you receive that authority, once you receive that anointing, once you receive that empowerment from the Lord, you can go, therefore, and make disciples to all nations. Amen? And God will start you from like this hanggang doon sa pinakamalaki na. Amen? Kaya nga, ang vision ng Lord sa pamilya mo muna. Pero ang pinapakita ng Panginoon sa iyo, buong mundo. Amen? Kaya nga mayroon tayong Acts 1:8. Amen? And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be witnesses in your family, in Jerusalem, you say, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Amen? Sa pamilya mo muna, mag-uumpisa yan. Amen? Nagagamitin ka ng Panginoon. Aabutin mo sila at ibibigay mo sa kanila ang nararapat na sinasabi ng Panginoon. Ang hangarin mo lagi ay sila ay mapabilang sa pagkakadesign ng Panginoon sa Joshua 24:15. That as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Ito po yung vision ng Lord na ikaw natatanggap ngayon sa Panginoon, ang vision ng Lord sa buhay mo ay buong pamilya mo ang maglilingkod sa Diyos. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Kung titignan po natin ang bawat vision ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Without a vision, the people perish. Napaka-importante, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pangitain. Mayroon tayong hangarin. Amen? Lagi. Mayroon kang patutunguhan. Because that vision will lead you to a good and makikita mo yung direction na nanggagaling sa Lord kung mayroon kang vision. Amen? Dahil ito po yung umpisa kung paano ka kikilos sa buhay mo. Amen? Dahil yon ang mag-i-encourage sa'yo, yon ang magmomotivate sa'yo, yon ang mag-i-spur sa'yo sa buhay mo. Amen? So, glory to God, mga kapatid, dahil ang lahat ng ito ay nais ng Panginoon na mangyari sa buhay natin dahil sa hangarin din natin, mga kapatid, na magkaroon at magamit ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Amen? Sino pong may hangarin na maglingkod sa Kanya? Amen? Do you have the passion to go beyond? Amen? Amen? Are you sure? Amen? Amen? Are you passionate to serve the Lord? Amen? Kahit walang tulog, sige. Sige, usog, mga kapatid. Amen?
Sige, sama-sama tayo. Kapit-bisig. Kapit-bisig means kapit, pananampalataya, sama-sama in one faith. Amen? Sige po, tayo po tumayo mga kapatid. In order to become passionate in serving God or to go beyond, you should be visionary. You should be filled with the Holy Spirit. And you should be anointed by God. We will invite now. Now close your eyes. We'll apply what we have learned today from the Lord. Think of God right now. Isipin mo si Lord ngayon din. At ihingi mo kay Lord na ilagay sa iyong kaisipan ang nais niyang mangyari sa buhay mo ngayon din. Ano yung mga bagay o bagay na ilagay ng Lord sa buhay mo na mangyayari sa iyo? Are you seeing? Nakikita niyo ba ang ipinapakita ng Panginoon sa buhay ninyo? Ipinapakita ba niya yung house? Ipinapakita niya ba yung business? Ipinapakita ba yung outreach church? Ipinapakita ba niyang ikaw ay nakatayo sa pulpito, nagmiminisip sa napakaraming tao? Ipinakita ng Panginoon ba, nilagay ba niya sa puso't isipan mo, na ikaw ay humahayo sa liblib na lugar, hinahanap mo si Mang Ikong, na hindi pa nakakilala sa Panginoon, pero sabi ng Lord, anak ko yon na nawawala. Kabundok man, maraming bundok ang dadaanan, ngunit ito ay ipinapahanap at inaatasan ka ng Panginoon na puntahan siya upang bahagayan ng salita ng Diyos. Nilagay ba ng Lord sa buhay niyo, mga kapatid? Manatili kayo doon sa ipinapakita ng Panginoon sa iyo. Lakbayin ninyo at tignan nyo. Have the vision on it. Vision means visual mo, makikita yan. Makikita mo at ipapakita ng Panginoon. Ikaw ay narito, pero few months from now, 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, yun ang mangyayari sa'yo. Yung ipinapakita ng Lord sa iyo. Kung ang ipinapakita ng Panginoon sa iyo ngayon, ano man yan, gagamitin ng Lord yan for His glory and nothing else. Kung ikinatiwala ng Lord sa iyo yan, nais niya na napagkakatiwalaan ka. Kung bahay man yan, hindi bahay lamang na kung saan kayong pamilya ay mamamalagi, kundi inaalay mo sa Panginoon bilang house of worship, house of prayer. Na bahay na yan ay gagamitin ng Panginoon bilang daluyan ng kanyang pagpapala, na sa bawat pagpasok ng mga kaluluwa ay magkakaroon ng pagkakakilanlan sa Diyos. Sila ay tatanggap at sila ay maglilingkod sa Diyos. Kung business man yan ang pinakita ng Lord sa buhay mo, hayaan mo na business niya. Sa bawat kaluluwa ng mga masukan ay makakilala at maglilingkod sa Diyos. Everything na galing sa Panginoon, everything na ipinapakita ng Lord sa buhay natin, everything na nilalagay ng Lord sa bawat kaisipan at puso natin, may banal na layunin. Banal na layunin ang nais ng Panginoon. Hindi kamunduhan na layunin, kundi banal na layunin para sa kanyang kalwalhatian. Kung ipinapakita ng Panginoon yan, mga kapatid, have that vision as a direction of your life. Panginoon, sa mamagitan, mga kapatid, ng pangitain na yan, you will be passionate to serve God. Wala ka nang gagawin, kundi sumunod na sumunod sa Panginoon. Ano man ang ipagawa niya, yan ay related doon sa ipinakita ng Panginoon.
Pag sumunod ka sa Panginoon, makakamtan mo yung pinakita ng Lord ngayon din sa iyo. Lord, ipinakita mo ngayon sa buhay namin. Sari-sari, mga kapatid. Lord, sari-sari po yung pinakita mo sa amin. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, mayroon kang ipinakita. Yan po, Panginoon, ang dadalhin namin sa buhay. Bilang pangitain, Panginoon, dito sa simbahan, na kami ay humayo para turuan, ihanda ang mga kaluluwa, sila ay turuan, i-train, para sila, Panginoon, ay maging handa na humayo, Panginoon, at hanapin ang mga kaluluwang nawawala. At doon ibahagi ang iyong pag-ibig sa bawat isa hanggang sa dulo ng mundong ito. Panginoon, salamat po, O God, dahil meron kang pangitain sa amin. Sa mamagitan nito, Panginoon, nagkakaroon kami ng passion, nagkakaroon kami ng strong desire, matinding hangarin, Panginoon, na maglingkod sa iyo, higit pa sa ordinaryong bagay. Higit pa sa mga bagay na nagagawa ng ordinaryong tao. Kundi, Lord, kami, Panginoon, ay binless mo, inanoint mo, Panginoon, para makagawa kami, Panginoon, lagpas pa, Panginoon, sa mga ordinaryong tao. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, araw na kung saan, Panginoon, itinalaga mo upang maranasan ang ipresensya mo, Panginoon, and second, be filled with the Holy Spirit. Lord, you have taught us, Lord, that in our speaking, in our singing, we have to make our heart singing melody in your heart, in the Lord. Lord, salamat po, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, we are inviting the presence of the Holy Spirit. We will sing a hymn, O God. Glory to your name. Come on, hymn. Invite the presence of God. Invite the presence of God until we overflow from within. If you reach that point that you will overflow from within, that is the anointing of the Spirit. Come on, let's sing with our heart. Let's give glory unto the name of the Lord. All glory to your name.
your majesty forever, forever. All praise to you, Glory to you, Lord. Glory to you, God. For you alone are glory. For you alone, O God. Sa'yo lamang, Panginoon. Ang bawat ginagawa namin, Panginoon, ay amin pong iniaalay sa iyo. At galing sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy mong pagharian ang lahat ng ito, Panginoon. Patuloy na dumaloy ang presensya mo sa bawat ginagawa namin, Panginoon. Na sa bawat paggawin namin, Panginoon, O God, magkakaroon ng manifestation ng iyong anointing, Panginoon. Magkakaroon ng anointing, Panginoon. Magkakaroon ng manifestation ng power, ng blessing, ng healing, O God. Glory to your name. Honor to your majesty forever, forever. Oh, praise to you alone. Glory to your name. Glory to you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan sa buhay. Salamat, Lord, lagi kang tapat sa buhay namin. Maraman lamang, Panginoon, ipagtayo sa iyo, God, ang lahat ng kawalan niya. Dahil ikaw, Panginoon, ang gumagawa. Ikaw, Panginoon, ang gumigilaw sa buhay namin. Lord, sa iyo galing ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan. Salamat, Lord, O God, sa hiling tawa mo, O God. Salamat, Panginoon, sa spiritual life namin. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na pagtitulang mo namin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nagagawa namin dahil sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon. Salamat! 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 Salamat, Panginoon!
makakaawa magpasalamat. Napakabuti mong Diyos. Lagi kang tapat sa amin, Panginoon. Tunay nga o ganong posible sa iyo. Lahat ng bagay ay tinutugon mo sa taas. Ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat inayos mo ang aming mga oras para kami, Panginoon, ay maging bahagi, Panginoon, ng pagdiriwang na ito para sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa bawat ginagawa mo. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na ikaw ay paglingkuran namin. Ito'y napakalaking pribileyo, Panginoon. Sa napakalaking pagpapala, Panginoon, sa buhay namin na makasunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil narito kami sa iyong gawain. Salamat, Panginoon, sa banal mong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na kumikilos sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong anointing, Panginoon, na natanggap ng bawat isiniwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang nag-anoint sa amin. Ikaw ang nag-empower sa amin more and more and more and more and more, O God. Lord, let there be manifestation, Lord. Sa bawat anointing, O God, na dumadaloy sa amin. Ayaw mo, Panginoon, na magkaroon ng manifestation nito. Magamit kami, Panginoon, para sa Lord, mga kaluluwa nangangailangan. Lord, yung mga nangangailangan ng kagalingan, ngayon din, Panginoon, ipaisip mo sila sa amin. Na Lord, every time, O God, na kami, Panginoon, ay magsasambit ng salita na kagalingan para sa kanila, Panginoon, Lord, magkakaroon ng kagalingan ngayon din, Panginoon. Yung mga naglulupay-pay, Panginoon, na kaluluwa, ipaisip mo sila sa amin, Panginoon. Yung mga kaluluwa, Panginoon, na nais mong hanapin namin, Lord, ipaisip mo sa amin, ipakita mo sa amin. Every time, Panginoon, na magdideclare kami, Panginoon, Lord, mangyayari, Panginoon, sapagkat, Lord, sinabi mo, Panginoon, sa John 12:26, you honor our word. Once you are anointed, God will honor your word. Write this. God will honor our words. You speak right now according to the word of God. You speak healing to a particular person, specific person right now. There will be healing power na magaganap. Pagkakakita ng mga mahal mo sa buhay na wala pa sa Panginoon, if you speak now, makakakilala sila, matatagpuan nila ang Panginoon ngayon din sa araw na ito in the name of Jesus. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah, Lord! Yung pinakita ng Panginoon sa iyo, if you speak right now, if you declare in the name of Jesus, it shall be done. It shall be done. It shall be done according to the will of God. Because God will honor our word. Once you have been anointed by God, God will honor each and every word from us. Lord, I declare sa lahat na naniniwala sa iyo, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na nakabatid ng iyong salita sa araw na ito, Lord, sa bawat tumanggap ng salita mo at naniniwala sa salita mo, Panginoon, na narinig nila, Panginoon, ngayon ding araw na ito, I declare, O God, na ang buhay na salita mo, Panginoon, ang isang patuloy na kikilos sa kanila, Panginoon. O God, you will lead na matagpuan at maganap, Panginoon, yung ipinakita mo at nilagay mo sa puso nila ngayon din. In the name of Jesus. Receive the anointing of God.
Receive the power of the Holy Spirit right now. Raise your hand and receive it. Catch it and bring to your heart right now. In the name of Jesus, Lord, I ask thy favor to bless thy people right now. Every hand that is raising up, O God, Lord, pagpalain mo ang kanilang mga kamay, Panginoon. Anoint mo, Panginoon, ang kanilang mga kamay. Ano ba nang hawakan ng mga kamay na yan, Panginoon? Pagpapalain mo, O God. Lord, pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang mga labi. Na sa bawat sasambitin ng kanilang labi, Panginoon, tunay nga na pagpapala lamang ang lalabas. Kapangyarihan mo lamang ang lalabas. Ano hindi mo lamang, Panginoon, ang lalabas. If you believe in the power of God right now, receive that blessing. Receive that anointing. And use it only for the glory of God. Use it only for the glory of God. That everything you do, may kinalaman si Lord sa buhay niyo. God's purpose is our purpose. God's vision is our vision. God's passion is our passion. Everything comes from God. Everything is associated with God. Everything should be in line with the will of God. And Lord, other favor, as your servant, O God, I ask you, Lord, to bless them. Bless their life right now, O Lord. Nasa mga kamay na yan, Panginoon. Ipapakita mo, Panginoon, kung gaano ka makapangyarihang Diyos sa buhay nila. Lord, tinatanggap nila, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa oras na ito. And they will never be the same again from today, O God. Their anointing, O God, will be increased. And it will be more and more, O God, like anything, O Lord Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Inanggain na namin, Panginoon, ang kagalingan ng lahat ng ipinaisip mo na Panginoon na kailangang kagalingan. Maging, Panginoon, O God, yung aming kapatid na nasa Pilipinas, Panginoon, Ate Maricar, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, anumang kanser yan, Panginoon, sinipa muna, tinanggal muna, Panginoon, ang kanser na yan, Panginoon, sa kanya. In the name of Jesus. Even to my own sister, O God. Nirepair mo na, Panginoon, ang kanyang puso. Hindi lamang nirepair, Panginoon, kundi pinalitan ng bagong puso. To my father-in-law, Lord. Lord, ahaba pa ang kanyang buhay. Palalakin mo siya, Panginoon. Bibigyan mo siya, Panginoon, ng panibagong buhay na magpupuri, sasamba sa iyo, magpapasakop sa iyo, susunod sa iyo. At lahat kami, Panginoon, na pinagaling mo sa araw na ito, spiritually, physically, emotionally, even sa mga pangangailangan namin, Panginoon, katatagpuin mo, Panginoon. Lord, we believe and we trust you, O God, na katatagpuin mo ang bawat pangangailangan namin, Panginoon. Lord, ang araw na ito ay araw ng pagbubukas ng langit. Nuksan mo ang langit, Panginoon, sa oras na ito. Lord, bukas ang kayong mga buhay. Bukas ang kayong mga puso, Lord God. At tinatanggap namin ang nais mong magpapala sa buhay namin, O God. Punuin mo kami, Panginoon, ayon sa iyong nais lamang. Salamat, Lord. Tinanggap namin lahat na binigay mo sa araw na ito. At gagamitin namin, Panginoon, for your glory alone. At para lamang sa iyo, Panginoon, upang lalong makilala ka, upang maraming tao, Panginoon, na manulumbalik sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga nangyayari sa buong mundo, Panginoon, ipinapakita mo na palapit na ang pagdating mo. Ayaw mo, Panginoon, O God, na magkaroon kami ng passion to serve you more and more. At magpagamit kami, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa bawat narito, Panginoon.
naging part, Panginoon, ng malaking pagpapala mo na yung binigay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At hindi namin makakalimutan ang araw na ito. At maniniwala kami sa lahat ng deklarasyon mo sa buhay namin na magaganap ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, na ibibigay sa iyo ang aming pasasalamat. Ano ang aming sitwasyon dahil ito'y parte ng proseso mo upang magkaroon ng kaganapan ang ipinakita mo ngayon sa buhay namin. Lord, to you alone, O God, ay pagkaloob namin, Panginoon, na yung glory para lamang sa iyo. 100%, Lord, ay binabalik namin, Panginoon, sa iyo. Lahat ng papuri, Panginoon, ay para sa iyo. Lahat ng pagsamba ay para sa iyo. Lahat ng pasasalamat ay para sa iyo, Panginoon. Buong buhay para sa iyo, O God. At lahat na nagpapasalamat sa Diyos at tumanggap ng papuri, pagsamba na ibinalik sa Panginoon at tinugon ang bawat pangangailangan, ang bawat hangarin ng puso. At naniniwala na buhay ang Diyos. Na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Na Diyos na laging tapat ay magsasabi na, Amen. Praise the Lord. Can I call the parents of Baby Grace Ann? With Baby Grace Ann. Dito sa kanan, and then yung ninong at saka ninang dito po sa kaliwa. Dito po yung ninong at saka ninang sa kaliwa. Alam niyo mga kapatid, isang napakalaking pribilehiyo sa buhay natin, ng araw na ito ay magkakaroon ng kaganapan ng paghahanda sa isang bata para sa Diyos. Amen? At tayong lahat ay nagagalak, natutuwa mga kapatid. Alam niyo po, Panginoon, ang mga kapatid, ang aking pong naramdaman nung nakita ko pong isinilang si Baby Grace Ann, hindi ko maisalarawan ang aking kagalakan. Sabi ko nga, Lord, kung ganito pala yung naramdaman ko nung nakita ko yung bata, how much more pa kaya sa mga magulang? Amen? Alam niyo mga kapatid, sa kabila ng mga nangyayari sa buhay natin, lalo na sa part ng magulang, sila ay nag-sacrifice para lamang alagaan si baby nung nasa tiyan pa. For 9 months na inalagaan ni Ate Jonah ang bata at sa pag-alalay ni Kuya Manny. Alam ko, bilang magulang, maraming paghihirap, maraming sakripisyo, maraming pagpupuyat ang iginugol para lamang maalagaan ang baby mula sa paglilihi, pagdadalawang tao, ay tiniis ng lahat, lalo na sa part ng lalaki, na ayaw niyang magalit ang kanyang asawa o magtampo ang asawa niya o magreklamo yung asawa niya o magkaroon man lang simangot sa kanyang mukha. Tiniis niya yun, mga kapatid, lahat niyan. Pero napawi ang lahat, sabi ng John 16, verses 20 to 21, napawi ang lahat ng yan nung isinilang si baby at nakita nila. At sabi ko, dahil nandun ako, how much more pa kaya sa mga magulang? Amen? Ito po yung nais ng Lord.
natin mga kapatid, sa bawat nangyayari sa buhay natin, naninilaman si Lord sa buhay mo, mangyayari yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Tayo po ay narito ngayon para ihandog natin ang isang sanggol. Ang paghahandog ng sanggol or dedication or baby dedication ay hinango sa katuruan ng Panginoon. Sabi doon sa 1 Samuel chapter 1 verses 27 to 28. Pakilang po, Kuya Raymond. Sabi 1 Samuel chapter 1 verse 27 to 28. Yun po. 27 to 28 po. 1 Samuel chapter 1. For this child I prayed. I just want to call the attention of parents and godparents and the congregation to pay attention to the Word of God. For this child I prayed, and Jehovah has given me my petition, which I asked of him. Therefore also I have granted him to Jehovah. As long as he lives, he is granted to Jehovah. And he worshiped Jehovah there. So, ito po yung kahulugan ng baby dedication o paghandog ng bata sa Panginoon. Dahil ito po ay hiningi nila sa Diyos. Yung mga magulang ay humingi sa Diyos ng isang baby blessing. Amen? This baby forms the family sa buhay ni Kuya Manny at Ate Jonah. Amen? And this is a gift from God. God forms a family because of the baby. Amen? Ang mag-asawa ay hindi matatawag na pamilya kung walang bata, walang anak. Amen? Dahil ibinigay ng Diyos ang anak, nabuo ang pamilya at matatawag silang pamilya. Pamilya balangatan. Amen? Sila po ay pamilya na sapagkat ipinagkaloob ng Lord ang kanyang regalo sa mag-asawa. Ito po si Baby Grace Ann. Amen? Dahil ito ipinanalangin nila, sabi doon sa verse 11 ng 1 Samuel chapter 1, ginugol nila ang kanilang panahon para hingi sa Lord. Amen? Verse 11, and he showed about and said, O Jehovah of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thy handmaid, and remember me, and not forget thy handmaid, but will give unto thy handmaid a man-child, or baby child, then I will give him unto Jehovah all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Ito po yung panata ng mga magulang na paghingi sa Diyos. Lord, kung pagkakaloob mo kami ng sanggol ng anak, ay amin pong ipagkakaloob sa inyo. Buong buhay siyang maglilingkod sa iyo. Ito po yung hangarin ng mga magulang. Amen? At magiging hangarin din ngayon ng mga ninong at ninang dahil kayo po ang pangalawang magulang ni Baby Grace Ann. Amen? So mga magulang, dahil hiningi niyo sa Diyos, marapat lamang, sabi ng verse 27 and 28, na ihandog nyo sa Diyos. Sa kanyang murang edad, wala pang kamungmong sa buhay, inihahandog ang bata pang mapangalagaan ng Diyos sa tulong at gabay o sa mamagitan ng mga magulang na mananalangin para niya. Unang mga ninong at ninang nakasama sa panalangin, ipapanalangin ang bata upang sa kanyang hanggang maabot niya ang tamang edad at pag-iisip, siya ay tatanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay niya. Karoon siya ng takot at pananampalataya sa Kanya at susunod sa Kanya. Amen? Po yung katungkulan ng magulang. Makikita po na ito yung, meron po ako gaya na some basic responsibilities of parents, and these basic responsibilities also will be responsibilities of the ninongs and ninangs. Amen? Kung titignan po natin, sabi doon, huwag halaga ang anak.
Huwag niyo pong pawalan ng halaga ang inyong anak. Sabi ng Matthew 18:10, pag-ingatan ninyong huwag hayakin, hamakin ang isa sa maliliit na ito. And number 2, huwag bagbawalang magsilapit sa Diyos. Amen? In Matthew 19 verse 14, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawalang sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. And number 3, sawayin pag mali ayon sa Panginoon. Sawayin kung mali. Kaya napaka-importante sa mga magulang, sila po ay nakakabatid at nakakaalam ng salita ng Diyos upang malaman nila ang pamantayan ng Diyos. Kung mali na yung ginagawa ng anak, ay sasawayin ito. Masasabi nilang mali dahil alam nila yung pamantayan ng Diyos, masasabi nilang mali yung ginagawa at tamang ginagawa ng bata. Amen? Sabi ng 1 Samuel 3 verse 13, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayanan, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lang niya pinahinto ang mga ito. Amen? Kailangan, pag mali ang bata, ay sawayin. Amen? Ito po yung katungkulan ng magulang, o in behalf of the magulang, kayo ng mga ninang at ninong bilang pangalawang magulang, kayo po yung gaganap doon. Kung hindi po naganap ito o ginawa ito, meron kayong malaking pananagutan sa Diyos. Amen? And number 4, turuan ayon sa saway at aral ng Panginoon. In Ephesians 6 verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Once again, God is calling us to be forward in spirit and the Word of God. Kailangan po natin yung salita ng Diyos at puspos ng banal na Espiritu. Number 5, ihanda at turuan ayon sa Panginoon. In Proverbs 22 verse 6, ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang paglaki, di niya ito malilimutan. Amen? Sa kanyang murang edad pa lamang, all should be computer para sa ganun lumaki siya na may takot at pananampalataya sa Diyos. Amen? Ipakita sa kanya ang magandang halimbawa sa pamamagitan ng ating mga buhay. Higit sa lahat sa mga gulang at mga ninong at inang. Amen? Number 6, paluin at sawayin ayon sa karunungan ng Diyos. In Proverbs 29 verse 15. Pero paluhin naman ay depende yun sa kanyang katayuan. Ano po? Baka naman paluin yun ng 2 por 2, ganyan pa lamang. Ay, iwawa naman siya, di ba? So, disiplina at pangangaral, hatid ay karunungan. Ngunit ang batang suwain sa magulang ay kahihiyan. Amen? Hindi po siya kahihiyan. Siya po ay matuturuan na lumaki ayon sa Panginoon. Amen? And number 7, pakabanalin sila. Amen? Sa kanyang murang edad, ipakita na ang magandang halimbawa, ipamana sa kanya ang mga halimbawang maganda galing sa Lord upang sa kanyang paglaki ay maging banal din siya. Sinabi ng Yahweh kay Moses, ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Yung lalaki dyan, mga kapatid, because Bible ay dominated siya ng men, kaya men po yung ginagamit. Pero once na sinabi ng Biblia yung men o lalaki, ay tinutukoy din niya ang babae. Amen? Kasi manly dominated po yung Biblia. Amen? So, number 8, maging magandang halimbawa sa kanila, 1 Timothy 4:12. Tayo po na magulang, kayo na magulang, pangalawang magulang, maging magandang halimbawa sa mga bata. Huwag mong hayaang hamakin kaninuman dahil sa inyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa pananampalataya, sa inyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Amen? Sa lahat ng ito'y ilan lamang, pero ito'y isa sa mga pinakamahalagang responsibilidad ng magulang at pangalawang magulang. Tinatanong ko kayo, handa nyo na bang ipagkaloob yan sa bata? Po. Amen.
Hindi po basta-basta pwede pa kayong mag-retract. Kaya nyo bang panindigan ang mga salita ng Diyos para maibigay ito kay Baby Grace Ann? Amen. Ang kapalit natin ay Diyos. Hindi lamang ito in terms of money, but in terms of attitude also. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay kalahok lahat para sa pagpapalaki ni Sister Grace Ann. Amen? Tayo po ay kabahagi sa kanyang buhay para siya ay mapalaki ayon sa Panginoon. Amen? Let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito, na kung saan itinalaga mo, Panginoon, ang araw na ito upang ihandog namin, Panginoon, ang batang sanggol na si Baby Grace Ann, Panginoon. Salamat sa kanyang pangulang, Panginoon, mga magulang, na ginamit mo, Panginoon, upang ilabas at magkaroon ng buhay, Panginoon, ang batang sanggol na ito. Salamat po, Diyos, dalangin po namin, Panginoon, ang kanyang mga magulang ay maturuan siya, Panginoon, ayon lamang sa iyo. Lord, kasama, Panginoon, yung mga ninang at ninong, Panginoon, na narito ngayon, at kami, Panginoon, na nakakatunghay at nakaka-witness, Panginoon, nagiging saksi ng kaganapan na ito, Panginoon. O God, kami po ay kabilang lahat para, Lord God, mapalaki siya, Panginoon, ayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, na pong ingatan siya, alagaan siya, Panginoon, hanggang sa kanyang paglaki, Panginoon, O God, magkaroon siya ng takot at mananampalataya sa iyo, tatagagabin kanya, Panginoon, bilang tagapagligtas sa Diyos ng kanyang buhay, at susunod siya sa iyo, Panginoon. And Lord, we declare, O God, ang batang ito, Panginoon, nakikita namin, Panginoon, siya siyang sanggol, Lord God, pinapakita mo sa amin na siya, Panginoon, ay maging lingkod mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Magsiupo na po na tayo. Hallelujah! Praise God! Kakaiba po ang ginagawa ni Lord sa bawat isa sa araw na ito. Amen? Amen. Kakaiba po ang pinararanas niya sa atin. Sino po ang nakaranas sa Kanya? Amen. Glory to God. Sino po ang mga na-bless? Sige po. Tingnan natin ang mga pinagpala sa ating testimony and announcement na pangungunahan po sa atin ni Brother Alan. Hallelujah. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po kay Lord sa buhay niyo lahat na nakadalo sa itong gawain. 4th anniversary po and then dedication po ni Baby Grace. Ako po si Kuya Alan. 4 na taon na rin po dito sa Riyadh po. Maraming salamat po kay Lord at pangungunahan ko po ang testimony and announcement. Gawin lang natin to na ABC, accurate, brief, and Christ-centered po. Maraming salamat po. Mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na patuloy po kayo na dumalo sa ganitong pagtitipon. Kasi sa ganitong pagtitipon ay kayo'y napapalakas. Marami kayong natututunan na salita ni Lord. Totoo yan kasi nakalagay sa Biblia kung
ang ating faith ay yung patuloy natin na pakikinig at pakikinig ng salita ni Lord. Nakita ito sa Romans 10:17, Kuya. I-flash natin, Kuya, para makita ng ating mga kapatid. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ako po, nung hindi ko pa alam ang salita ni Lord, talagang ang alam ko kung ano man yung natutunan ko sa eskwela. So yun ang ginagamit ko na ano. Pero yun, walang kwenta yun. Mas maganda yung salita ng Panginoon ang ating inuuna sa ating buhay. Yan po, kikita nyo, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ako'y binago rin po ni Lord dahil gawa noon, lagi ang pamantayan ko tungkol sa about the way ng mundo. Kasi di ba nung bago mag-aaral tayo, sinabi ng Panginoon sa atin na, sinabi ng ating mga magulang na mag-aaral tayong mabuti, and then pagka makagraduate ka, kakaroon ka ng trabaho, at kikita ka ng pera. So yun, lahat tayo ganun. Kahit tanungin niyo yung sarili niyo, mag-isip kayo. Yun ang kwan. Walang sinabi sa atin na ating magulang na magsilbi kay Lord. Isipin niyo yun. Nung na-share ni Pastor itong ganitong totoo nga, tayo'y isang tinatawag ni Lord na maglingkod sa Kanya. Kasi nga, kailangan natin maglingkod sa Kanya. Ang buhay natin ay para kay Lord. Purpose ni Lord. Hindi lang basta-basta na nagtatrabaho ka nga, pero ano ba yung purpose ng kinikita mo? Later on, hindi mo alam, iiwanan mo yung kinita mong pera na yan. So, ang buhay natin, nagtatrabaho tayo dahil kay Lord. Ang lakas natin, ang kalakasan natin, nakikita sa Deuteronomy 8:18, ng kalakasan natin ay galing sa ating Panginoon. Binigay ng ating Panginoon yan para tayo makapagtrabaho at kumita ng pera. Pero ang ating kinikita na to, ihahandog din natin sa Panginoon. Hindi sa atin lahat yan. Binibigay natin yan kay Lord. So yan, tignan natin. But you shall remember Jehovah thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. So yun, ang liwanag po. Diba, kung minsan, ang tao malakas ngayon, kinabukasan, nabalitaan mo, may sakit na. O kaya hindi na makabangon. O kaya, wala na siyang hininga. Pero ang tanong, saan siya pupunta later on? So, isipin nyo na later on, may pupuntahan kayo to meet our Creator.